walang magpagugod hanggat walang nananagot! Rally ng mga komunista, palpak! Anak ng kagwang, mas marami pang mga kapulisan ang nagbabantay sa kanila kaysa mga nag-attend sa rally, anak ng kamote. Nakadagdag pa dyan yung mga DDs, may mga DDs din pala na nag-rally. Nakadagdag pa dyan, so mga minus na siguro sila mga 3,000 agad. Anak ng kamote, parali-rally kayo, pero palpak ang kanilang mga kilos protesta. Bukod riyan, kahit ginamit na nila ang mga artista, beauty queen, kagaya ni Catriona Gray, anak ng kamote, inulan ang mga hinayupak. O ayan, yung mga senyor, kumusta ang mga tuhod po ninyong mga nagpagamit sa mga komunista? Baka may libre pa kayong alipunga at sakit pa po ang inyong mga kasukasuan. Nagpaluko kasi kayo sa mga kaliwa, anak kayo ng kamote. Ito na nga ho yung mahirap sa ating bansa Okay na sana yung mga sinisigaw ng mga artista, kaso nga lang, nasa impluensya po ng mga komunista, mga kaliwang grupo. Hindi ba kayo natututo? Akala ko ba mga matatalino kayong mga hinayupak kayo? Ang bububo nyo pala Pinakapangit na effigy sa kasaysayan ng bansa, binandira kagahapon. Buwag. Tindi ng estatwa ni Bubuim Nakangay Yan na siguro ang pinakawalang kwentang effigy na nakikita ko. Talagang ginaya rin ng komunista na ngiwi si BBM. Nginiwi rin talaga nila, no? Iyak ngayon ang mga loyalista. Sinaktan nyo masyado ang mga loyalista, di ba magkakampwet kayo? Komunista at loyalista nagkainitan sa Mindula, anak ng kamote. May naligaw no? Meron ding nagrally na mga supporter ni Bangag, putangina, wala pang 50 peraso Naghanap po ako ng video, picture pa nakita ko, pero hanapin ko nga, i-content ko yun. Naligaw yung isang loyalista doon sa Mindula kung saan nagrally din yung mga komunista. Kunti ka na talaga kainin ng mga komunista Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pakipindot po mga kababayan ko at suportahan po natin ang Birada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 na po ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Aguila YouTube channel. Kung gusto nyo po akong mapanood ng live sa Birada Aguila, nyo na po ako apuntahan alas 2. Dito po sa Bisdak Pilipinas, upload lang po tayo. At maraming salamat sa mga nag-like, nag-share sa ating mga videos. Mabuhay po kayo. Pag-usapan po natin ang palpak na rally ng mga komunista. Na mas marami pa ho ang mga kapulisan kaysa mga nag-attend. So, ibig sabihin, konti na lang talaga ang nauto ng mga hinayupak. Yung September 21, nakabudol kayo, pero kagahapon, hindi na po kayo nakabudol. Nakakalungkot kasi marami rin pa rin artista, marami rin mga singer na nagpauto dito sa mga komunista. Gumising na ho kayo. Mali po yung sinamahan po ninyo, dadalhin po kayo sa impyerno. Maniwala ho kayo. Ikaw, Catriona Gray, magrampa-rampa ka dun sa kabundukan, yari ka. Kaganda mo pa naman, Diyos ko Ginoo, huwag mong ipagpalit yung kagandahan mo sa mga kalamukan. Dito tayo sa totoo. Okay naman ho yung mga talumpati, wala naman pong problema Kaso nga lang mali po ang kanilang sinamahang grupo. Yung grupo pong sinamahan nila ay mga salot sa lipunan, mga buhaya, pahirap sa bayan mula noon hanggang ngayon. Wala ho silang magandang naitulong sa lipunan, kundi puro lamang panggagago, puro lamang kalukuhan, puro panggugulo. Ni minsan wala ho akong narinig sa mga hinayupak na ito na meron silang magandang programa na ginawa sa bansang ito.
Naririnig natin laging sa kalsada, sa kalsada, sa kalsada. Rally dito, kaliwat kanan. Ngayon nga lang, nagrarally, hindi po para kay bangag na parisainin, kundi rally para sa mga Duterte, anak ng kamuti. Itong mga artista, mga tungaw kayo, Catriona Gray, ganda mo pa naman, pero hindi mo ginamit yung utak mo. Di ba Miss Universe ka, beauty and brain, pero ito, nabubo ka dito, ma'am eh. Wala akong question sa talumpati mo, napakaganda talaga, no? Pero, yung sinamahan mo ay magbibigay ng kapahamakan po sa bansang ito at kasama ka, Adrian. Nagpagamit ka, araw-arawing ka na yan, at hindi ka pwedeng humindi dahil kasama ka na nila. O, yung ano mo, yung bituka mo, idinugtong mo sa mga makakaliwang grupo at komunistang grupo. Pakinggan po natin ang talumpati ni Catriona Gray. O, ito po, ayos naman. Kaso nga, ang sabi ko, baka naman ay pumunta po kayo, sumama po kayo sa mga tamang grupo. Hindi yung samahan po ninyo, alam nyo naman, mga makakaliwang grupo, bakit nandyan pa kayo? O ito, pakinggan natin talumpati niya. O, diba ang sigaw? Today we stand. Ayan, akala nyo marami yan, wala pa pong ano yan, wala pa pong 1,000 yan. Ayon sa kapulisan. Here as Filipinos who are tired of watching as corruption steals food from our tables, steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. We have watched as families are flooded again and again with the public funds that were meant to protect them are pocketed. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows exhausted, our leaders remain silent. Sobrang tahimik, nakakabingi. But tayo? Bakit tayong pumapayag? Why do we allow this to happen to us again and again? When are we going to wake up? What more do we need? Ilang baha pa? Ilang scandal pa? Ilang nakanapondo pa? Before we finally say, tama na! And remember, the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine if the scale was to add education, agriculture, healthcare, ports, airports, taxes and procurement? Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. And every time we stay quiet, corruption wins. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. Sila na ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan. That's why today, we demand action. To the Ombudsman, file the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. And because I believe we are a God-fearing nation and prayer is a powerful weapon, will you pray with me against the spirit of evil and corruption in our nation? Panginoon, we lift up our beloved country of the Philippines to you.
Reveal every hidden corruption. Ilabas ninyo ang katotohanang tinatago. Let the full weight of justice fall on those who betrayed this nation and stole from its people, not for revenge, but for righteousness. Raise up leaders, Lord, with integrity, courage, and conviction. Bigyan niyo kami ang mga pinunang may puso at tunay na malasakit. Strengthen every Filipino who longs for justice. Restore truth, accountability, and justice. In Jesus' mighty name we pray, amen. And to those who think the Filipino spirit is weak, nagkakamali kayo. Sinasabi nila Filipinos have a short memory, that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say, we will not forget what you did at walang magmamove on hanggat walang nananagot. We are the generation that will not let corruption win. Alam niyo po, napakaganda yung talumpati ni Catriona Gray sa akin. Wala pong question dyan. Talagang the best para sa akin yun. Managot kung ang Kongreso magpasa ng anti-dynasty bill, no? Anti-political dynasty bill. Tinatakil din niya yung flood control at hindi daw tayo pwedeng makalimot sa nangyayari. Okay, goods po yun eh. Ang bottom line, sabi niya, mga Pilipino ay hindi pwedeng hindi lumaban. Kasi nakakabinging katahimikan na itong mga leader sa nangyayari sa atin. Ito ay wake up call sa mga Pilipinong tahimik ngayon na tumayo po itong si Catriona Gray. Kaso po, may kaso. Maling entablado. Yun yung isa sa mga ko lang bati ko sa kanya. Pero yung statement niya, goods. Maling entablado ka, day. Maling grupo sinamahan ka, day. Sinamahan mo, day. Ano yan eh, mga anay sa lipunan yan eh, Catriona eh. Yun lang isa sa mga ko. Sayang lang yung influensya ninyo, mga artista, mga influencer. Kasi nga sumama kayo sa maling ideolohiya, maling direksyon, maling pakay. Ang sabi ni Catriona Gray, flood control. Ang tanong po natin, Catriona Gray, total, sumama ka man dyan sa mga dilawan, pinklawan, yung sigaw kasi ng mga hinayupak na mga yan, komunista, Vice President Inday Sara resign. Bigyan nyo po ako ng dahilan kung bakit si Inday Sara pinag-resign ninyo at ikinukunik ninyo dito sa issue ng flood control. Meron bang insertion si Vice President Inday Sara dyan sa flood control? May proyekto ba siyang flood control? Siya ba ang nagpirma ng GAA? Tandaan nyo yan, putanginan. Alam ko, may mga utak kayo. Mga matatalino kayo, pero napupurol eh. Sumama kayo sa maling samahan. Nang hangarin lamang ay pabagsakin mga Duterte. Napilit, inuugnay dito sa maanumalyang flood control. Ito yung mali nyo dyan. Napakagandang talumpati, okay yan eh. Kaso nga eh, may kaso. Wala sa lugar yung pinuntahan mo. Siguro sa mga artista, ang challenge ko na lang sa inyo, mga mayayaman man kayo, wag na lang po kayo sumali sa mga political color. Bakit sa kahit Inday Sara, wag na kayo sumali. Mag-neutral kayo. Wag na kayo sumali sa mga dilawan, pinklawan, or mga komunista. Para makita namin kung ano talaga yung inyong gustong isigaw. Kasi gagaya niyan, dapat nga Bongbong Marcos resign yan eh, kaso bawal ka sumigaw dyan ng Marcos resign. Kasi nga, sabi ng komunista, bawal yun. Pero pag Inday Sara resign, pwede. Anong logic niyan? Ang ama ng korupsyon ngayon ay si Bongbong Marcos. Sayang po siya ang punot dulo nito. Pero hindi nyo pinag-resign. Naghahanap kayo ng pananagutan, pero yung pinakautak, hindi nyo kayang panagutin. Anak ng kamuti. Anong sense?
Saan kayo kumuha ng kapal ng mukha? Alam ko itong mga artista, kaya nyo yan? Gumawa na lang po kayo ng mga event, mga rally, exclusive para lamang sa mga artist. Kaya nyo yung bumili na magrenta ng stage. Kaya nyo yan magbayad. Ang yayaman ninyo eh. Para may kabuluhan yung inyong mga sinasabi at mapaniwala nyo kami. Imbis na sasali po kayo sa mga political color, anak ng kagwang, gumawa kayo ng sarili ninyong rally at huwag po kayong magpasama ng mga dilawan, mga komunista. Sayang yung impluensya nyo at sana magamit nyo sa tama. Alam ko, meron kayong hugot, meron kayong ipinaglalaban dahil mga taxpayer kayo. Hindi nga maganda yung sinamahan ninyo eh. Yan ang nagpapabagsak sa gobyerno mula noon hanggang ngayon. Ito, pakinggan din natin itong si Pokwang. Ito pa isa, artista rin to eh. Okay sana, sir, yung ipinaglalaban mo. Kaso kayo, sumasama kayo sa mga komunistang grupo. Try nyo nga po mag-research. Research nyo yung Akbayan, Makabayan, Kabataan, Gabriela, Agtecher Party List. Kung sino ang mga yan, search nyo yung si putang ina kahit hindi mo na i-research eh. Alam nyo na yan. Kaso kayo, putang, nagpapauto kayo. Pakinggan natin to si Pukwang at saka siya. Actually, may trabaho ako mamaya, may trabaho ako hapon, may trabaho ako gabi, pero I made sure to come here tonight, makiisa sa lahat ng mga Pilipino na pagod na gustong iboses at gustong lumaban, makibaka, kasama ng mga kapwa Pilipino natin. So, sa lahat ng mga nandyan ngayon, kung wala kayong ganap ngayon, kung wala kayong trabaho ngayon, sana magkaroon kayo ng tapang at enough na pagmamahal sa ating bayan para makiisa dito sa pakikibaka na to. Pero no pressure naman yan, syempre sarili-sariling choice naman tayo, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Pero at the same time, kung hindi ka pa mulat, kailan pa? Okay, thank you so much, Elijah, no? Tingnan mo yung mga word na gamit niya, pakikibaka, no? Alam nyo pa sir, yung salitang yan, sir, ang nagpauso po yan at gumagamit ng word na makibaka, huwag magbaboy. Mga komunista, yan po yung galing bundok bumaba sa patag. Malapit na to sa akin eh, itong si Elijah. Malalaman natin sa susunod, humawak na to ng armas. Nare-recruit na to, konti na lang to. Sige, next. Salamat po. Po, ma'am, anong oras po tayo nagsimula ng ating araw ngayong November 30? So, gumising ako ng alas 6 ng umaga, naligo. Bilang malayo ang bahay ko, Antipolo. So, nag-start na kami. Then, pag mag-9, nandun ako sa NC's Right. Opo. Tapos kayo po ay Nagpapatunga po sa White Bears. bakit po mahalagang makiisa tayo sa rally ngayong araw? Sobrang mahalaga po ito, hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa lahat po ng future ng henerasyong ito, ng bansang ito, para sa mga kabataan, sa mga anak ko, sa apu-apuhan ko mga darating. Opo. Alam ko po, nagbabayad tayo ng taxes Yes, and we yes. strongly feel about kung saan po napupunta yung mga taxes natin. Ano po yung panawagan natin sa mga leader natin? Okay, so ang panawagan ko po sa mga leader natin, sana po bigyan po ninyo ng pansin ang pangangailangan po, lalo na yung ating mga maliliit na mamamayan, yung mga maliliit na manggagawa na pinagkakasya po yung kanilang mga kinikita. Bigyan niyo po sana sila ng magandang yung kung ano yung deserve talaga nila bilang mamamayang Pilipino. Yung mga pinangako po ninyo sa amin nung kayo po itumakbo. Sana po maramdaman naman po ng ating mga kababayan. Especially po yung sa edukasyon. Please, lalong-lalo na po yung ating mga public school. Please, yung mga kabataan natin, sila po yung mga henerasyon natin. Sila ang magtutuloy po kung ano po yung magandang nasimulan natin. Kaya sana bigyan po natin sila ng magandang edukasyon po. And of course, siyempre yung kaligtasan po ng bawat isa kapag kami mga sakuna. Lalong-lalo na po yung mga flood control na yan. Sama na busog na po kayo. Kami naman, please lang po. Tingnan mo, pareho po yung reason nila, flood control. Katriona, flood control ito, flood control. Kasi flood control naman talaga ang nasimulang nabunyag ang korupsyon under Marcos admin. Pukwang sinabi mo flood control,
Sino ba may pakana ng flood control? Eh di si Bongbong Marcos. Ba't ka sumali dyan? Ayaw naman nila pag-resignin si Bongbong Marcos. O ano ang mangyayari sa pinaglalaban mo? Alam mo, pukwang ikaw na lang maglilid. Sa mga artista, Catriona, at saka si Elijah, hindi pa na-recruit ng mga NPA, ikaw na lang maglilid. Kayo na lang. Sama mo na si Petrang Caballo, wag nyo na kayo magpasama ng mga political leader para mapaniwala nyo ang taong bayan. Kami, sasama pa kami sa inyo. Wag lang mag-Vice President Inday Sara resign. Kasi kung Inday Sara resign tayo, putang ina, useless po yung mga pinaglalaban ninyo. Di mabuba alam po, Kwang, na 3 consecutive years si Vice President Inday Sara ang top audit performer. Office of the Vice President muling nakakuha ng highest COA rating, unmodified opinion. Ito po yung ebidensya ng mga Duterte diehard supporters na legit at tunay na walang korupsyon sa opisina ni Inday. Hindi man yan bibigyan ng highest rating ng Commission on Audit. Nagpauto lang kayo sa mga kongresistang mga makakaliwa. Yan ang nakikita dyan Bakit naniniwala itong sila Pokwang, Catriona Gray, dito sa mga kaliwang grupo? Ano po ang kanilang tinitingnan na batayan? Ang isa sa mga naisip ko, kaya siguro itong mga hinayupak na mga artista na ito, ay sumama sa mga rally ng mga Dilawan, Pinklawan, mga komunistang grupo. Dahil din siguro yan sa mga kaparian, kaobispuhan. Kasi pag sinabing pare, obispo, tangina, relihiyoso. Banal. Pero banal na aso pala. Siguro isa yan. May mga madre pa nga silang kasama Yan siguro yung isa sa mga batayan. Alam nyo kayong mga artista, sana alam din ninyo na itong mga kaobispuan, ito kaparian, hindi naman lahat, ay mga sympathizer din ito ng mga kaliwa. May mga kaliwa pa nga dyan Talagang membro pa talaga ng mga kaliwa. Sana yan ang titingnan ninyo. Kasi kung tayo ay tulog-tulugan, putang ina, hindi po tayo uusad sa bansang ito. Ang liwanag na yan, Inday Sara, pinakamataas highest rating sa lahat. Tingnan mo. Kaya siguro, ang mga artistang ito ay sama ng sama sa mga animal na mga komunista dahil sa mga obispo din na nangunguna. Tingnan mo yan, mga obispo. Yan. Inaasahang pakikisan nila sa ating panawagan na ipinahayag na natin noong part 1 ng trillion peso march na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. Salamat sa Diyos at nagtatagpo ang ating mga adhikain. Kahit alam naming nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. At tuloy napilitang mag-alsa balutan ng mas maaga. Tingnan mo, itong pa-obispo na ito, binanatan yung Iglesia ni Cristo dito, Alam niyo po, Padre, kawala kang kwentang obispo ka. Pari ka, obispo kang naturingan, pero pinatamaan mo yung Iglesia ni Cristo. Anong sense ng mga sinagsasabi mo? Ang panawagan kasi ng Iglesia ni Cristo para sa akin, mas maliwanag, malinaw kaysa inyo. Pananagutan kayo ng pananagutan dyan, anak ng kamote, bayad kayo ni Martin Romualdez. Kasi nga ako sa akin ako saradong Katoliko ako, galing ako sa seminaryo that time. Scholar ako ng obispo, pero itong obispong ito, walang kwenta.
sumasama ka sa politics. Pero yung nagpapaaral sa akin na obispo, ni minsan hindi ko nakita na nagsalita siya tungkol sa isyu ng politika. Pero itong mga ito, mga impacto ang datingan. Tingnan mo yung nasa likuran, mga kaliwang grupo, akbayan, anak ng kamuti. Kaya tayo dito, nalilito eh. Itong mga artista na naniniwala dito, sumasama. Alam mo, obispo ka ba? Kulang na lang sungay, si Lucifer ka na. Meron ka pang cross na kinikwintas, anak ka ng kamote. Dapat pag pumunta ka sa rally, tanggalin nyo yung mga abito nyo, mga anak kayo ng kagwang. Tanggalin nyo yung mga sutana nyo. Mag-t-shirt lang kayo. Dinudungisan nyo yung pagkapare, pagka-obispo ninyo eh. Kawawa yung mga matitinong kaobispuhan at kaparehan na dadamay sa inyong mga kawalang hiyaan. Bakit ba? Nasa Biblia ba? Na makialam ka sa isyu ng pamulitika? Putang ina. Aral, salita ng Diyos yung ipapairal mo, hindi yung bumabanat ka sa Iglesia ni Cristo, anak ng kamuti. Oh. Dinadasal po namin, sana totohanin na ang adhikaing para sa transparency and accountability for a better and an even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tamang kandidato lamang na totoong huwaran ng mabuting pangungobyerno at hindi magiging sunod-sunuran lamang sa mga diktang di tama bilang kapalit sa pinangangakong suporta at boto. Alam mo kang obispo ka, ang tanga mo. Di ba ilang Aquino na ang naging presidente, dalawa? May nagawa ba sila? Puta kayong mga dilawan ang nagpalubog sa bansang ito. Mga komunista. Meron ba kayong ligasiya na iniwan sa bansang ito? Putake na, ang iniwan ninyo ng mga dilawan ay utang. Binaon nyo kami sa utang. Pareho kayo ng mga Marcos. Binaon nyo ang Pilipino sa utang. Yan ang malinaw dyan. Ang punto ko riyan, sino ang hinahanap ninyong politiko? Mga Lene Robredo, naging vice-presidente man eh. Imbis na tumulong sa bayan, pinapabagsak ang bayan. Ang ganda ng pagpapatakbo ng mga Duterte. Mga durugista, mga kakampi ninyo. Tingnan mo. Ngayon, balik na naman ang mga animal, pero sa panahon noon, malaya po tayo naglalakad kahit sa madaling araw. Wala na po akong nakitang leader ng bansa na matino, maganda yung takbo ng ating bayan, kundi sa mga Duterte lamang. Yung gusto nyong pag-resignin, ang punto siguro nila dyan, ay sumama na kayo sa amin. Sisigaw na tayo dito. Sa anong sigaw ninyo? No to BBM resign. Inday Sara resign. Ang tanga naman ninyo. Si Inday Sara ang pinaka-highest audit rating sa kasaysayan ng ating bansa. Within 3 consecutive years. Saan ka nakita? Highest audit rating pag-resignin. Pero yung nagnanakaw sa flood control sa Kaban ng Bayan, 1.2 trillion, hindi nyo pag-resignin? Meron pong responsibilidad si Bongbong, mga buing kayo. Itong mga paring ito, alam nyo, mga obispo na to, pag ako makasimba sa simbahan ninyo, batuhin ko kayo ng kamatis. Padre, nakita kita sa rally, namimintas ka sa ibang relihiyon. Sabihin ko talaga. Tangina, wala kang kwenta dyan. Ba't ka pa nagsalita dyan? Putang na, ikaw si Lucifer ka, buang ka. Kaya ang mga artista, nadadamay. Catriona, Pokwang, Elijah, Pitrang Kabayo, sumasama.
sa mga kaliwang grupo dahil din sa impluensya ng mga kaparian at kaobispuhan. Damay pa yung mga seminarista. Diyos ko, Ginoo, mga seminarista yan ang turo sa inyo ng mga obispo. Kaya nga, nagseminaryo kayo para magsilbi kayo sa Panginoon. Hindi para magsilbi sa mga kaliwang grupo, mga komunista, sa mga kaobispuhan, na kasama mga kaliwa sympathizer eh. Tang nakawawa mga seminarista sa mga yan, mga obispo na yan. Tingnan mo, oh. Ngayon lang ako nakakita ng mga seminarista na nagrarally anak ng kagwang. Diyos ko, makikita kayo ng magulang ninyo. But, ang anak ko nasa seminaryo, bakit nasa kalsada? Ito yung magiging, Jesus ko, naman, ang seminarista, oh, nakasutana pa. Tingnan mo. Seminarista ka, ang magulang pumayag na pumasok ka sa seminaryo. Pero matutuwa kaya ang magulang sa'yo na nandyan nga sa kalsada? Dahil ang isip po ng magulang ay ikaw ay nasa seminaryo, lumuluhod ka, nagdadasal, hawak ang Biblia at rosaryo. Nagdadasal ka para sa bayan. Nagdadasal ka para sa pamilya mo. Siserbisyo ka para sa Panginoon. Pero anak ng kamuti kayo, bakit nasa kalsada kayo? Mga animal kayo? Ba't nang ganyan kayo? Biblia, rosaryo, hawakan nyo, hindi yung animal na tarpuli na yan. Ba't kayo nagpapaaraw dyan, nagpapainit, nagpapaulan, alipungam? Naku, lagi na naman. Kung ako magulang, hindi ako matutuwa dyan sa ginagawa ninyo. Nagpagamit kayo sa mga makakaliwang grupo? Putang na, mag-rally kayo na kayo lang, mas okay siguro yun. Pero hindi nga ho ganun ang gusto namin mga magulang sa aming mga anak na nandun sa seminaryo. Pinapag-seminarista ninyo pero yung pala ay mag-rally sa kalsada, mga hunghang kayo. Ito yung isa sa mga dahilan. Kaya itong ibang mga influencer, mga artista na paniwala sa mga kaliwang grupo dahil sa mga pulpul kuno ng mga relihiyosong mga hinayupak na ito, mga demonyo pala. Ito yun eh. Dagdag faktor po ito. Mantakin mo, obispo ka, nagsasalita ka doon, nakabito ka, nakasutana ka. Feeling ha, ang tinu-tinu mo, putang na, impacto ka pala. Diba? First time na ako nakakita na ganyan nagsasalita ho sila. Mga seminarista nagrarally. Kaya ang mga artista ayan, nadadamay. Kaya akala mo naman kasi mga artista tama yung ginagawa ng mga obispuan. Kagaya ito. Meron pang artista na punta sa Lunita. Lunita, Nilangaw Nagkatao lang naman ang Lunita kasi may import sila. Mga 7 dwarfs. Ito. Tingnan mo Okay sa akin yung sigaw na ito, ganito. Pakinggan natin. Kasi makaka-influensya ka talaga. Ang hiling ko lang po sa ating lahat na nandito tayo at napakainit po. Yung isama na po natin sa ating dasal ang ating bayan. Dahil yung panggigigil po natin, kahit ako sumasama doon. Dahil nakikita ko yung mga binabaha, yung mga walang bahay, pagkatapos nagpapakasasa itong mga nasa gobyerno. Kapag nag-aartista po kami, tama po ang sinabi ni Ma'am Bibet. Hindi po kami pwedeng magsabi na pwede bang huwag na kaming kaltasan ng tax. Diba? Kinukuha po yung tax namin. Pagkatapos ninanakaw lang at napakasakit po sa amin hon.
Lahat tayo nagbabayad ng VAT kahit tubig, hindi ba? Kaya ang panalangin ko po, tayo ay nag-unite dito. Isama na ninyo sa inyong panalangin ang pagdarasal para sa ating bayan. Yun lang po. Maraming salamat. Yan mo, artista rin to, di ba? Sa Lunita yan, nilangaw sila dyan, anak ng kamote. Daming bangaw dyan eh. Sa Lunita po yun, di ba? Tingnan mo ha. Kung nasa tamang grupo pa kayo at tamang entablado nagsasalita, napakaganda ho sana. May direksyon kayo. At maraming maniniwala sa inyo. Dahil walang mga politiko na sa likod ninyo. Kumbaga, pure na pure ang inyong panawagan. Walang karga. Walang karga di bula. May karga di bula at karga di buboy eh. Kaya hilaw ang inyong paninindigan at pakikipaglaban. Puta, kaya nyo magrenta ng stage, ng mga speaker, kaya nyo yan, magboluntaryo kayo sa bayan, galit kayo kasi nagbabayad kayo ng tax eh. Tanungin nyo sa mga kaliwa kung nagbabayad sila ng tax. Mga hunghang, meron, revolutionary tax sila. Tanong nyo sa mga kabikulan, hindi eh. Yung mga kaliwang grupo, panay ng pakikipaglaban na nagbayad kami ng tax. Lolo, lokohin nyo nanay ninyo, lolo ninyo. Naniningil nga ako kayo ng revolutionary tax, di ba? Pahirap kayo sa bayan eh. Kaya nga yung mga presyo na ang mga bilihin, hindi talaga bababa dahil sa mga hinayupak na ito. Revolutionary tax. Goods, no? Okay. Yung sigaw ninyo. Again, ulitin ko. Maling grupo yan. Mga salot sa lipunan ang mga yan. Walang magandang naidudulot yan. Sayang yung impluensya ninyo. Sayang lang. Oh. Pero ako hindi naman lahat ng artista nakagaya sa kanila ni Pitrang Caballo, no? Catriona Gray, no? At meron pa isang artista ganda, Kita Pusod eh. Lang, oh. Gaya nito si sino ba yun? Maris Racal. Diyos ko. Noto Dynasty of Thieves. Dapat nilagay mo na lang Marcos dyan. Yan, sa mga kaliwa pa rin sumasali. Maris Racal. Maganda ka sana, kaso nga lang, wala kang utak. Ba't kayo nandyan? Miyembro na ba kayo ng mga kaliwang grupo? Ilang bisis na natin siya nakikita. No? Sumisigaw eh. Wala na to. Mukhang next nito, magbundok na to. Maraming lamok dunday. Magkasumali dunday. Maniwala ka, kahit may dala kang mosquito doon, mosquito net. Naku. Kawawa ka lang. Swerte ang commander mo. Promise, swerte ang commander mo. Pag hindi ka naliwanagan, putang mali pa lang nasamahan ko. Mga salot pala ang mga hinayupak na ito. Dito na lang ako sa mga DDS. Ganun na lang ako sana eh. Pero, tingnan mo ha. Meron akong isang ilalabas na artista. No? Hindi po lahat ng artista ay makakaliwa sympathizer. Sumasama sa mga dilawan, pinklawan, marami ring mga artista na bukas na po ang ilang isip. At alam na ho nila kung sino ang tunay na salot sa bayan. Pero nagulat po ako sa isang artistang ito. Bad boy man ito. Influencer, artista na rin ho ito. Nasa Batang Quiapo rin ho ito. Tingnan mo si Maris Racal, nasa Batang Quiapo. Nasama po sa ibang samahan. Pero ito rin, nasa Batang Quiapo, pinatay na nga lang, no? Pero naging artista. Ito, kilala ho ninyo. Si Kiko Matos. Pumunta sa Minjula. Meron din palang mga DDS na nagrarally sa Minjula. I think saglit lang. Nandun si Kiko.
Nadatnan siya ng mga media, nagpa-interview. Kiko Matos to ha, bad boy man to, alam natin. Rambo lang gusto nito eh. Pero maganda yung kanyang paninindigan. Maganda yung kanyang tinatahak at na-guide siya talaga. Alam mo, Kiko, tama itong ginawa mo. No? Para sa akin, goods ka. Pakinggan natin si Kiko. Against sa mga tiwaling nangyayari dito sa ating bansa. Okay, sir, yung panawagan kasi nung latest group na dumating dito ay mag-resign si Pangulong Marcos, hindi si VP Sara Duterte. Do you carry the same call? Well, I think, yeah. Sa tingin ko, sa lahat ng nangyayari, I'll just think of my answer. Sige pa. Sa tingin ko, dapat lang siya mag-resign. Kasi sa lahat ng pag yun dumaan, sa lahat ng nasalampat sa flooding, who are we to blame? Hindi yung administrasyon niya lang. Pero at the same time, in my opinion, ito lang natin is VP Sara, but ang opinion ko is pag siya ang naging presidente, I'm sure ipapakulong niya ang lahat ng involved dito sa flood control scandal. Sir, you said here na pumunta po kayo dito as a concerned citizen. Would you see that you also came here as a content creator? Do you plan to vlog about this? Yes, at the same time. Ayun lang po, sir. Maraming salamat po. Thank you. Tingnan mo, Ay, talaga, sir. Ay, talaga, sir. Sir, mas may sense si Kiko Matos para sa akin. Obvious na eh. Yung may kasalanan, lahat ng pagbaha, korupsyon si Bongbong Marcos, kaya dapat si Bongbong Marcos mag-resign. Simple lang yan. Hindi mo kailangan pag-isipan man, hindi mo kailangan yan na matalino ka para maintindihan mo ang nangyayari sa bayan. Pag si Inday Sara po ang maging presidente, sigurado siya mapakulong lahat. Ubus ang mga yan, maniwala kayo sa akin. Tama yan, Kiko Matos. Ito yun oh, Pukwang. Vice Ganda, Pitrang Kabayo, Katriuna. Simple lang eh. Ako naniniwala ho ako na mapakulong ni Vice President Inday Sara ang lahat ng mga kurapot. Ubus talaga yan, maniwala po kayo. Walang matira yan. Ni isa, kasama si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, sama yan si Saldico. Pag si Inday Sara maging presidente, maniwala kayo sa akin. Dahil alam ko na ang mga Duterte ay meron talagang kamay na bakal at wala pong ariglo yan. Di ba sinabi ni Inday Sara? Ito sana. Tanginumin eh, ang dami-dami ninyong sinisigaw. Dami-dami ninyong mga dami ninyong mga sinisigaw na accountability. Paano nga ho magkaroon ng kabuluhan ang inyong mga sinisigaw kung yung mga tao naman ho na sinasamahan ho ninyo ay ayaw po pag-resignin si Bongbong Marcos. Pero ako sa akin, believe talaga rin ako sa ibang mga DDS. Maraming salamat, Kiko Matos, palakpakan po natin. Alam niyo sa akin, gulat din ako kasi may mga DDS din pala sa Mindula. Galing daw ng Liwasang Bonifacio, pumunta sila sa Mindula. Mas may kabuluhan ang sigaw. Nakadagdag pang DDS sa bilang ng mga komunista. Pero ito, pakinggan natin, panoorin po natin, kunti lang, 2 minuto. Harapan talaga, no? Mga DDS at mga kapulisan. Ayan, oh. Di ba?
Mm. Nandito rin po ang mga kapatid natin Muslim nakikiisa, sumusuporta sa mapayapang pagpilipo ito. Ang atin at isang parirang magkanakaw. Ano muli ang sigaw ng sambayan ng Pilipino? Pilipino at kapwa ng Pilipino ang sinasabing maniraw sa ilalim ng ating konstitusyon na inyong ipagkalaman at inyong paprotektahan. Kaya hindi katulad ng ibang mga grupo nasa po kayo. Kung ano yung formal na usipan ng ating programa ngayon, grabe ipakita nyo sa buong mundo, ito inyo, ito lang sa Pilipinas. Bakit tayo nagbibalik? Ang pera ng Pilipinas ng taong bayan ko. Ang susunod po natin, tatawagan kayo upang magbigay ng John Bico. Ayan ho, ang harapan ng mga DDS at mga kapulisan dyan sa Rigto. Nakadagdag pa, no? Nakadagdag pa. Nang bilang ang mga DDS, no? Pero sa akin may sins yung mga sigaw ng mga DDS. Kasi nga ako hindi na po natin kailangan na guluhin mo sarili mo. Saan ba tayo sasama? Sino ba samahan natin? Sumama po tayo sa mga grupo na alam natin may tamang direksyon. Bongbong Marcos resign. Kasi siya naman po talaga ang utak ng animal na kaguluhan ito. Sindikato mafia. Tinuro na nga ni Saldic ko Bakit mo isama na pag-resignin si Inday Sara? Pag-resignin mo si Inday Sara, sino na maging presidente? Mga buang kayo. No? Wala nang maging presidente, magiging banana republic ko tayo. Bakit pag-resignin mo si Inday Sara? Wala namang kasalanan sa korupsyon, wala namang pangungurakot, wala namang insertion. Tingnan mo yung sa Mindula pala, pagkatapos ng mga DDS, di ba, umalis na sila. Katapos nila sumigaw. May pumalit. Yung mga kaliwang grupo. Pero I think meron ding mga loyalista. Nakita ko nakapula. Sumisigaw din dun, mga tanga nyo. Baka sakali daw i-occupy nila siguro yung Mindula para hindi makapasok yung mga kaliwa. Yung problema nakapasok. Pagpasok ng mga kaliwa, may isang loyalistang natira. Hindi ka na masapak. Tingnan mo, panoorin natin yung tagpo ng loyalista at mga komunista, parehong mga tanga. Tingnan mo, nasan ba yun? Mga inayupak na to, mga walang kwenta. Ito. Ito po yung tagpo ng mga loyalista at komunista. Ang grupong ito ay komunista na. Sa Mindula rin ho ito. Yung mga DDS kasi umalis na sila. Tingnan mo naman, yung mga hinayupak. Sa Malacanang, hindi dito. Hindi dito welcome ang Duterte at Marcos. Kasi parang silang kurakot. Lumabas ka na! Huwag magkagulo, lumabas ka na! Hindi ako nagugulo Kaya nga, lumabas ka na para walang gulo! Bakit ano nangyari, sir? Marcos mapasok dito, parang silang kurakot. Dun sa Malacanang, sarado yung Malacanang. Supporter niya, Ni Marcos, naka-t-shirt Ugag ka! Ang bubo nitong hinayupak na to. Teka lang, Dito welcome ang Duterte at Marcos. Kasi parang
Ikaw, sir, tanga mo. Okay na sana yung galit ka kay Marcos, sinama mo pa yung Duterte. Durugista ka ba? Ang bubo nagmumotor ka, bakit yung gamit mong helmet pang bike? Ang tapang-tapang mo, gago ka, bubo ka pala. Kawawa yung loyalista na yun. Kung ako nandyan, sasabihin kita, maglabas ka nga ng resibo kung ano ang kinurakot ng mga Duterte. Sige ka, tarantado ka. Nakakainit ka ng ulo eh. Tanghaling tapat eh. Ito yung mga tao na napaniwala ng mga makakaliwa. Kawawa ka dong. Lisensya mo 5 years, no? Duterte may gawa niyan. Build program. Duterte. Mga railway system, bullet train, Duterte, LRT, Duterte, papuntang Cavite. PTX, Duterte. Mga bypass road, Duterte. Tulay na mga magaganda, Duterte. Kawawa naman tong tanga na ito. Bakit ba ganyan yung kanyang tingin sa mga Duterte na kurakot din, pinapareho nila sa mga Marcos? Kasi nga, dahil dyan sa mga makakaliwang grupo, ang mga makakaliwang grupo ay galit talaga sa mga Duterte kasi napapahina ho sila. Alam mo dong, susunod dong, nasa kabundukan ka na, galit ka sa mga Duterte dahil kurap. Si Digong, tinarantado sa dahig, di ba, ng mga Marcos? Anong kaso? Kurap? Hindi eh. Mga durugista ko ginugurgor ni Digong. Yan lang naman, wala nang iba. Kurap ang mga Duterte. Kung kurap ang mga Duterte, hindi mayaman ang Davao City. Pangatlo sa pinakamayaman na syudad sa probinsya. Butang ina. Kung kurakot ang mga Duterte, hindi malinis, hindi sip ang Davao. Pumunta ka ng Davao doon, ang layo-layo ng Maynila. Ang linis eh. Napatunayan ni Tatay Digong sa Maynila, naglinis siya. Tingnan mo kung kurap ang mga Duterte. Tingnan mo yung Dolomite Beach. Ang linis-linis. Nalason ka lang sa utak mo. Okay yun, magalit ka sa mga kay Marcos dahil nakagalit man talaga, pero huwag mo na isama ang mga Duterte. Huminahon ka. At dapat utak ang gamitin. Huwag yung putang inang kahibangan mo. Okay ho yun eh. Nalinlang kayo ng mga kaliwa. Akala ko ba magkakampi kayo loyalista at tanganista? Niluluko nyo ng mga leader. Mga hinayupak, niloko nyo yung isa't isa ha. So kayo na magtablahan dyan, komunista loyalista. Tingnan nyo naman, ang pinakapangit na effigy na nakita ko ay ang effigy ni Bubuim. Grabe, nakangiwi oh. Ito ba yun? Anak ng kamote o pa. Hala ka diha ang ngiwi. Kurakot. O mga kurakot, ikulong na yan. Bakit sama ang Duterte? Yun yung mali dyan eh. Minjula yan, oh. Patay singiwi dyan. Patay singiwi. Sige, tanggal mata mo dyan. Tumbang ngiwi. Dumami na rin sila eh. Dumami na rin eh. Ayan, di ba? Ayan. Pero wala. Bangti lang daw talaga. May 7,000 lang yata sila. Patay ang ngiwi. Ngiwing, istatua, durog.
Plastic lang yan ha, papel. Ikulong na yan si Bubuin. Mga hunghango, dadamay talaga nila ang Duterte sa kagaguhan ng mga Marcos. Kayo nga nakinabang dyan sa mga Marcos, lolo nyo. Ganda na sana ng pakikipaglaban ninyo, dinalan nyo lang ang mga Duterte, sinama nyo lang, dinamay, wag na. Focus kayo sa Marcos para magkaintindihan tayo. Pag hindi tayo mag-focus dyan sa isang apelyedong nagpapahirap sa bayan, wala pong mangyayari sa atin. Tingnan mo, yung maling sigaw ninyo, inulan kayo, nakarma din ang mga animal, oh. Ayan, oh, may kasamang alipunga dyan, Nay. Dong, sakit oh, dyan, lo. Ayan na, oh. Inulan na. Binagyo na. Bongbong na lang sana. Bongbong Marcos, ikulong na yan. Ng mga kurakot, hindi na pinangalanan si Bongbong dyan eh. Wala na yan. Sa 5-6, sa lente. Sos, basa. Iniisip pa namin kahit magpapasko, paano natin mababayaran? Ay, tanga mo. Nag 5-6 sa linding, sinisi pa kay Bongbong. Problema daw siya, paano mababayaran dahil sa korupsyon? Gago ka, bakit ka kasi nag 5-6? Tama ba yun? Buang ka naman komunista, mga siraulo na. Isang bayan ng Pilipino. Pero isi. Ang pang-iinsulto sa oring manggagawa. La. Ang sabi nga ho ng ang sabi nga ho ng pulisya, ilan lang sila nag-attend? Oh. Ang police personnel dineploy 16,000. Pero yung mga protester, mga nagrally, dumating 7,000. Sabi ng mga komunista, putang ina, overkill. Overkill nga. Overkill. So ngayon, dahil wala nang naniniwala sa kanila, nag-import sila. Ngayon, oh. Kawawa naman tong mga bata. Poksain daw. Poksain niyo si Dayunyor. Poksain niyo na. Poksaan pala to. Kawawa. Tingnan mo mga kaliw, wala na. Putang ina, no? Low budget eh. Nagkulang sa height. Wala nang ibang mahanap eh. Puksain mo si Bubuing. So in short, palpak ang rally ng mga komunista. Ganito ho yun. Lahat naman tayo galit sa korupsyon. Marami ng rally. Kaliwat ka ng rally. Yung Iglesia ni Cristo, para sa akin, yun ang pinaka-organize at nung hindi sa EDSA. Na rally, doon po kinabahan si Bongbong Marcos. Pero dito sa mga kaliwa, halatang bayad ni Bongbong. Relax lang si Bongbong kasi wala namang Marcos resign. Pero noong nakarang rally sa EDSA, talagang Marcos resign ang sigaw. Maraming tumatayo. Ito naman nagrally, halata itong mga bayad. Hindi nagkakaisa, parehong galit sa korupsyon. Pwede ba? Ayusin na natin yung mga sarili natin. Pareho tayo galit sa korupsyon. Ang problema, itong mga kaliwang grupo may political agenda. Ayaw nyo pag-resignin si BBM, si Inday Sara pag-resignin ninyo, tanga nyo. Kawawa naman si Inday. Si Bongbong Marcos ang nangurakot, si Bongbong Marcos ang nagpirma ng GAA, pinsan ni Bongbong Marcos, asawa niya, bayaw niya, anak niya, yung gumagawa ng bilyon-bilyon na insertion, si Inday Sara managot, ang tanga nyo talaga. Iayos natin yan, itama natin yan. Pag tayo, magkaisa tayo ng sigaw, iisa
Marcos resign, magtatagumpay tayo. Magre-resign talaga ang buang na yan. Ito yung maliwanag. Kasi kung kanya-kanya tayong rally, may hidden agenda, walang mangyayari. Yan ay kapalpakan. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.